Nagsimula ang ating kwento sa ating bida na nakahiga sa isang silid sa ospital. Siya ay si Lee Hanso. Si Lee Hanso ay isang sakitin na teenager. Mula pagkabata ay madalas na siyang nakakulong sa ospital. Dahil doon, hilig niya maglaro ng video games upang maibsan ang kanyang pagkabagot. Para kay Lee Hanso, video games ang isa sa pinakamalaking parte sa kanyang buhay. Hais, ang reklamo niya sa isang video game dahil sa mga basura nitong katangian. Sanay na si Lee Hanso na madismaya at mabagot lalo na't marami na siyang natapos na video games. EOS, RPG, FPS. Halos lahat ng genre ng video games taon-taon ay pawang mga basura para sa kanya. Subalit isang araw mayroong isang pangyayari na babago ng pananaw niya sa video games, may nadiskubre siyang isang video game na pinamagatang Dungeon and Stone. Noong una ay hindi siya interesado, ngunit nilaro pa rin niya ito sapagkat ito ay libre lamang. Naintriga si Lee Hanso nang makita niya ang listahan ng mga class, hindi ito katulad ng iba pa niyang mga nalarong video games. Bukod sa isa itong 2D pixelated game, maganda rin ang mga larawan dito. Masayang nilaro ito ng ating bida. Nagulat na lamang siya sa paglipas ng oras, at hindi niya namalayan na hating gabi na. Lumipas ang ilang araw at nahumaling ang ating bida sa bagong larong ito. Bagamat ang larong ito ay napakahirap at hindi rin kagandahan, ay hindi rin naman ito basura. Isa sa katangian ng larong ito ay ang pagkabura ng karakter sa tuwing ikaw ay mamamatay sa laro. Malaking parte din sa gameplay ng larong ito ang mga NPC o mga artificial intelligence characters upang tapusin ang laro. Masaya ang ating bida sa paglalaro ng larong ito. Lumipas ang ilang panahon at hindi pa rin tapos ni Lee Hanso ang larong ito dahil sa napakahirap nitong difficulty level. Bukod dito, wala ka ring makikitang mga tutorials nito sa internet. Ngunit desidido pa rin ang ating bida na tapusin ang larong ito gamit lamang ang kanyang sariling kakayahan. Magmula noong una niya itong nilaro mula sa ospital hanggang sa siya ay palabasin at nagtrabaho bilang public servant. Noong pumasok siya sa university at nagtapos. Noong ma-interview at pumasok sa isang kumpanya. At nang magtrabaho bilang empleyado, ay patuloy pa rin niyang nilalaro ang Dungeon and Stone. Kamatayan kasunod ng kamatayan kasunod ng kamatayan. Lumipas ang 9 na taon at sa wakas narating din ng ating bida ang pintuan, patungo sa pinakahuling silid, ang silid ng pinakahuling boss. Abot langit ang tuwa ni Lee Hanso. 9 na taon at ang kanyang buhay pagkabinata ang kanyang sinakripisyo, upang makarating sa puntong ito, maluha-luha niyang sinabi. Tinanong siya ng sistem kung gusto niyang pumasok sa pinakahuling silid. At tuwang-tuwa namang sumang-ayon ang ating bida. Nagbigay ulit ng babala ang sistem kay Hanso na hindi na raw siya pwedeng bumalik sa oras na siya ay pumasok sa silid. At walang pag-aalinlangang pa rin niyang pinindot ang yes button. Pinagmamalaki ni Lee Hanso sa kanyang sarili ang kanyang tagumpay. Masayang napasandal ang ating bida habang inaantay ang loading icon sa kanyang screen. Hindi niya inaasahan na matatapos niya ito. Napatunayan niya sa kanyang sarili na siya ang pinakamahusay na manlalaro at iniisip na wala pang iba nakatapos ng larong ito bukod sa kanya. Iniisip din niya na kaya niyang patayin ang pinakahuling boss sapagkat marami na rin siyang experience sa larong ito. Napahinto na lamang ang ating bida nang matapos ang loading icon at nagulat sa kanyang nakita. Nakarating ka na sa kailaliman, natapos na ang tutorial stage, wika sa kanya ng system. Tutorial. Tanong ni Hanso, hindi niya inaasahan ito at sinabi na baka ito ay isa lang glitch. Napakalaking binuhos niya dito upang madismaya lamang sa huli. User check complete ang sabi ng system at isang napakalakas na liwanag ang sumilaw kay Lee Hanso. Ang liwanag ay sumalubong sa buong katawan niya. Matinding sakit ang naranasan ng ating bida na parang siya ay sinusunog. Starting transmission, ang sabi ng system. Nawalan ng malay ang ating bida dahil sa sakit na kanyang dinanas. Lumipas ang ilang sandali at malakas na mga salita ang bumungad kay Lee Hanso. Pagbati sa mga mandirigma ang sabi ng isang matanda. Ngayon ay aalis kayo sa sagradong lugar na ito, dagdag pa niya. Napakaraming katanungan ang pumasok sa isip ng ating bida ng mga oras na iyon. Paano siya napunta sa ganoong sitwasyon? Mga tanglaw na gawa sa kahoy imbes na modernong mga ilaw at maskuladong mga tao ang nakapaligid kahit saan ka tumingin. May isang weirdong matanda ang nagsasalita sa harapan. Kumuha kayo ng armas, ang sabi ng matanda. Hindi maipaliwanag ng ating bida kung paano niya naiintindihan ang lengguwaheng ito sapagkat hindi pa niya ito naririnig ni minsan. Sa kabila ng lahat ay nanatiling kalmado si Lee Hanso. Pinipilit niyang unawain ang sitwasyon. Napagtanto niyang bigla na lamang lumaki ang kanyang katawan. Isa-isang tinawag ang pangalan ng mga mandirigma sa harapan upang kumuha ng kanilang armas.
Pangalan, teka ano nga ba ang pangalan ko, tanong ng ating bida sa kanyang sarili. Vanon, ikatatlong anak ni Karak, pumunta ang isang mandirigma sa harapan upang kumuha ng kanyang armas. Dineklara siya ng weirdong matanda bilang isang ganap na mandirigma. Anyar, ikalawang anak ni Penelin, ang ikalawang tinawag. At sunod-sunod na tinawag ang ibang mga pangalan, ang ilan ay kumuha ng sibat, at ang ilan naman ay espada. Para sa mga baguhang mandirigma, ang pagpapala ni Rapdonia ay nasa sa inyo, wika ng weirdong matanda. Doon napagtanto ng ating bida ang salitang Rapdonia. Naririnig lamang niya ang salitang ito sa kanyang paboritong video game, ang Dungeon and Stone. Maaari kaya ito ay Dungeon and Stone, pabulong na sinabi ni Lee Hanzo sa kanyang sarili. Naalala niyang barbaro ang kanyang piniling class noong una siyang naglaro ng Dungeon and Stone. Napalingon si Lee Hanzo sa kanyang tabi at napansin ang isang nangangambang lalaki. Dungeon and Stone. Patakot na sinabi ng lalaki. Napagtanto ni Lee Hanzo ang lalaking ito ay kagaya niya rin at napunta sa lugar na ito. Napansin naman ng weirdong matanda ang pagsasalita ng lalaki. Paggalit na tinanong niya kung sino ang hangal na nag-iingay habang siya ay nagsasalita. Tinanong ng matanda si Lee Hanzo kung siya ba ang nag-ingay, dali-dali nang iginiit ni Lee Hanzo ang paratang. Nang dahil doon nalipat ang titig ng matanda sa katabing lalaki ni Lee Hanzo. Kung ganun ikaw nga, bago pa magsalita ang lalaki, ay galit na iwinasiwas ng matanda ang kanyang armas patungo sa lalaki. Siya ay sinapian ng masamang espiritu ang deklarasyon ng matanda sa mga tagapakinig. Ang mga sumunod ay pagpapatuloy ng selebrasyon na parang walang nangyari. Napagtanto ni Lee Hanzo kung gaano kadelikado ang kanyang sitwasyon, kailangan niyang mag-ingat sa kanyang mga sasabihin. Nagpatuloy pa rin ang pagtawag ng pangalan ng mga mandirigma. Sa kabila ng iyon ay hindi pa rin niya alam ang kanyang pangalan. Iniisip ng ating bida na ang susunod niyang mga kilos ang nagdidikta ng kanyang buhay. Pupunta na lang ako matapos ang 2 segundo, at wala pa rin ang pangalang tinatawag, bahala na si Batman, ang sabi niya sa kanyang sarili. Jandel na anak ni Bior, ang pagtawag sa isang pangalan, 2 segundo ang lumipas, at wala pa ring lumalapit. Kung kaya't naisipan ng ating bida na ito na ang perpektong tiyempo upang magpunta, dahil malamang sa malamang ay Jandel nga ang kanyang pangalan. Jandel na anak ni Bior, wika uli ng weirdong matanda, nagpunta sa harap ang ating bida. Nagsalubong ng tingin ang 2 mandirigma, at sinabi ng matanda na oras ng pagpili ng armas ni Jandel. Tama nga ang kanyang hinala, siya nga si Jandel. Nang dahil sa saya ay muntik na niyang makalimutan ang ipinunta niya sa harapan, pipili nga pala siya ng armas. Kilala ang mga barbaro na walang mahika, kaya sumasandal lamang sila sa kanilang pisikal na kakayahan, madalas ay sila ang tumatank ng mga atake. Dahil alam na ng ating bida kung ano ang kanyang pipiliin ay napangiti na lamang siya. Napatingin ang weirdong matanda sa piniling armas ng ating bida, at yun ay ang kalasag. Ayon na nga ang pinakamagandang desisyon na magagawa ko, ang sabi niya sa kanyang sarili. Sa isang madilim na silid, tanging liwanag lang ng screen ang makikita, synchronization complete ang wika ng system. Ipinakita sa screen ang stats ng ating bida sa loob ng madilim na silid. Malaking espada noon ang laging pinipili ni Lee Hanzo sa tuwing maglalaro siya bilang isang barbaro. Ngunit napansin niya lagi siyang namamatay kung kaya't sinubukan niya ang halos lahat ng armas roon. Kahit na malakas ang atake ng mga barbaro, dahil sa berserker skill nila ay meron rin naman silang potential bilang tank dahil sa mataas nilang vitality. Nang isang beses ay sinubukan rin na ating bida ang kalasag at nagulat siya sa resulta ng laban. Nalaman niyang OP pala ang estratehiyang ito. At isa pa ay hindi na ito video game lamang at wala na siyang puwang para sa pagkakamali, ito na ang pinakarasyonal na desisyon para sa kanya. Lumipas ang ilang saglit at natapos na rin ang seremonya. Nagbukas ang gate patungo sa lungsod kung saan ay mayroong portal. Rapdonia, ang sigaw ng mga mandirigmang barbaro. At sabay-sabay silang sumugod patungo sa lungsod. Napahinto na lang ang mga barbaro dahil wala silang ideya kung paano makakarating roon. Sinusundan lamang nila ang nangunguna sa kanila na si Venon. Hindi tayo kayang pamunuan ni Venon, ang reklamo ng ilang barbaro. Tinanggap naman ni Venon ang husga ng mga kapwa niya mandirigma, at malungkot na ipinasa ang pagiging leader. Naglakad sa harapan ng isang babaeng barbaro, at tinanggap ang katungkulan bilang leader. Ako ay si Anyar na anak ni Penilin, ako ang mamumuno sa inyo, ang wika ng dalaga. Nagdaan ang ilang minuto sa paglalakad ng mga barbaro, ngunit hindi pa rin matunton ni Anyar ang daanan. Kailangan nating makarating ng oras sa portal bago ito magsara, ang bulungan ng ilang barbaro. Napaisip ang ating bida at tinanong, ganito ba talaga kawalang utak ang mga barbaro? Pag nagpatuloy ito ay hindi talaga kami makakaabot sa oras, isip pa niya.
Gumawa ng paraan ang ating bida at lumapit kay Anyar. Binulong niya rito na makakarating sila roon kung susundan lamang nila ang iba pang mga adventurero. Naniwala naman agad si Anyar sa sinabi ni Jandel, kung kaya't dali-dali niyang pinamunuan uli ang kanilang hukbo. Matalino ka nga Anyar, ang papuri ng mga barbaro sa kanilang leader. Ganito ba talaga sila kamangmang, ang bulong ni Jandel sa sarili. Di nagtagal ay narating rin ng mga barbaro ang lungsod. Bumungad sa kanilang harapan ang napakalaking portal. Ang portal papuntang dungeon, ang sagradong lugar sa pakikipagdigma. Palihim na lumayo ang ating bida sa kanilang grupo at tumingin sa portal. Ganito ba talaga ang pakiramdam sa pagpasok sa dungeon sa personal, isip-isip ni Jandel. Umakyat ang takot sa dibdib ni Jandel at nag-alinlangan. Halos buong buhay niya ay nakakulong lamang siya sa loob ng ospital, kaya niyang makipaglaban sa mga halimaw, tanong niya. Ngunit wala na siyang pagpipilian. Dinisenyo rin sa video game na ito ang pinaka-brutal na tax system. Lahat ng mamamayan sa lungsod na 20 anyos pataas ay nangangailangang magbayad ng tax. Ang nabigo sa pagsunod rito ay papatawan ng pampublikong pagbitay. Marami namang paraan upang kumita ng pera sa mundong ito, katulad ng pagpatay ng mga halimaw sa loob ng dungeon at pagtatrabaho sa loob ng inn o kaya ay tindahan. Ngunit mayroong malaking problema si Jandel, at yun ay ang isa siyang barbaro. Sa video game na ito, limitado lamang ang mga trabahong kayang gawin ng mga barbaro, at wala rito ang mga normal na trabaho. Dinisenyo ito upang mabalanse ang laro, dahil sa una pa lang ay may armas na ang mga barbaro. Kung hindi dahil dito ay mas gugustuhin ng ating bida na umiwas sa labanan. 10 minuto na lamang ang natitira bago magsara ang portal ang sigaw ng tagapagbantay ng dungeon. Isa pang bagay na problema ng ating bida ay nagbubukas lamang ang portal isang beses kada isang buwan. Kung hindi siya papasok ngayon ay hindi niya alam kung makakaligtas siya sa loob ng isang buwan sa lungsod bago uli magbukas ang panibagong portal. Hindi rin naman siya makabalik sa kanilang baryo, sapagkat nag-aalinlangan siya sa reaksyon ng werdong matanda. Halos hindi makagalaw ang ating bida dahil sa bigat ng desisyong kailangan niyang gawin. Sa tahimik na pagmumuni-muni ng ating bida ay mayroong lumapit sa kanya na isang babae. Anyar na ikatlong anak ni Penilin, wika ni Jandel. Ako ang ikalawang anak, paglilinaw naman ni Anyar. Kinukumbinsi ni Anyar ang ating bida sapagkat nagtungo na ang lahat ng barbaro sa loob, mauubusan na siya ng oras kung di pa siya pupunta. 5 minuto na lamang ang natitira, ang sigaw ng tagapagbantay. Mauna ka na at susunod ako, ang tugon naman ni Jandel sa dalaga. Pumayag naman si Anyar at nagpasalamat sa pagtulong ni Jandel sa kanya noong mga nagdaang oras. Sinabi rin ni Anyar na mataas ang pagtingin niya sa ating bida dahil siya palang ang pinakamatalinong barbaro na nakita niya. Tinanong niya si Jandel kung paano maging matalino katulad niya. Kailangan mo mabuhay uli, palihim na sinabi niya sa kanyang sarili. Sinabi ni Jandel sa dalaga na kailangang pag-isipang mabuti ng isang tao ang kanyang bawat kilos upang maging matalino. Nagpasalamat naman si Anyar sa ating bida, at sinabing magkita ulit sila paglipas ng isang buwan. Bago umalis si Anyar ay tinanong siya ni Jandel kung natatakot nga ba siyang mamatay. Natural lang naman ang matakot, sagot ng dalaga. Takot akong mamatay pero pinanganak ako para lumaban, dagdag pa niya. Magkatulad rin pala kami, ang isip ng ating bida. Sa video game, kilala ang mga barbaro na walang kinatatakutan, ngunit natutunan ng ating bida ngayon na matapang ang mga barbaro dahil nalagpasan nila ang kanilang takot. Magkikita tayong muli, kailangan nating makaligtas. Ang pagpapaalam ni Anyar at tuluyan ng pumasok sa portal. Nabuhayan naman ng loob ang ating bida dahil sa sinabi ni Anyar. Tama, isa rin akong barbaro, ang isip ni Jandel. Taliwas man sa kanyang gusto ay wala na siyang magagawa. Habang patungo sa portal, iniisip ng ating bida na sa tulong ng malalaking niyang muscles, at sa tulong ng 9 na taon niyang experience, ay makakaligtas din siya sa impyernong ito. Nakapasok si Jandel sa loob ng portal at biglang madilim na lugar ang tumambad sa kanya. Pumasok ka sa level 1 ng Crystal Cave, ang sabi ng system. Mga patak lamang ng tubig ang narinig niya sa madilim na lugar na ito. Inilingon-lingon ni Jandel ang kanyang mata, ngunit tanging kadiliman ang kanyang nakikita. Nasaan nga ba ako, pag-aalalang sabi ng ating bida. Eksperto si Jandel pag pinag-uusapan na ang Dungeon and Stone, kaya niya rin naisipang pumasok sa portal. Sa tulong ng malakas na katawan at sa kaalaman niya sa larong ito ay makakalabas siya dito ng ligtas, yun ang inaakala ng ating bida ng mga oras na yon. Nagpatuloy ang paglalakad ng ating bida sa madilim na lugar na yon. Subalit bigo siyang makakita ng kahit nakatiting na liwanag, kadiliman ang bumubulag kay Jandel. Base sa kanyang naalala, hindi na nangangailangan magdala ng sulo o kahit na anong pang-ilaw sa level na ito.
Dahil ito sa nakakalat na mga kristal sa paligid at nagbibigay ng liwanag. Posible lamang ang madilim na lugar na ito kung sa malayong na parte na siya ng level 1 na padpad. Ngunit napakaliit lamang ng tsansa mong mag-spawn sa lugar na yon. Kung minamalas ka nga naman ikanya. Nagpatuloy sa paglalakad si Jandel, ngunit parang wala siyang patutunguhan. System. Status window. Skill. Status. Inventory. Sinubukan ng ating bida isigaw ang mga ito, subalit wala ni isang gumagana upang makatulong sa kanya. Patuloy lamang ang paglalakad niya. Walang siyang mapapala kung panghihinaan siya ng loob. Sa kanyang paglalakad ay may naapakan siyang mas magpapahirap ng buhay niya. Napaupo at napasigaw na lamang ang ating bida sa sakit, siya ay nahuli sa bitag ng goblin. Nakatapak ka ng patibong ang sabi ng system. Pinilit ng ating bida na pigilan ang kanyang boses, at maging kalmado kahit na napakatindi ng kirot sa kanyang paa. Hinayaan muna niya ang ngipin ng patibong sa kanyang sapa hanggang sa siya ay kumalma. Kaya kong tiisin ito, ang isip ni Jandel. Alam ng ating bida na maaring may kasunod pa itong panganib kung hindi siya mag-iingat. Maaring mayroong goblin na malapit sa kinaroroonan ng patibong. Nanatiling tahimik ang ating bida at dahan-dahang inalis ang patibong sa kabila ng sakit. Posible rin na mayroong nakakaparalisang lason sa bitag, ang isip ni Jandel. Kilala ang mga goblin na mahilig mag-abang sa kanilang bitag, inaantay muna ng mga itong manghina ang kanilang biktima bago nila tuluyang patayin. Kung ganoon nga, maaaring nasa paligid lamang ang goblin. Ngunit kung sinuswerte naman siya, ay walang nagbabantay sa bitag. Naalala niyang ang pagpapakampante ay magreresulta lamang sa kapahamakan. Naramdaman ng ating bida na umepekto na ng lason sapagkat namamanhid na ang kanyang kanang binti. Bakit nga ba kasi sandalyas ang ibibigay sa kanyang baryo, at hindi na lamang bota, pareklamong tanong niya. Nawala na rin ang kaba niya ng dahil sa lason. Naisip ng ating bida na kung may mangyayari mang labanan, ay kailangang bilisan na niyang gawin bago patuluyang tumalab ang lason. Lumabas ka na dyan, ang sigaw ng ating bida. Alam kong nagtatago ka lang, dagdag pa niya. Katahimikan, at eko lamang ng kanyang boses ang kanyang naririnig. Sinabi ng lumabas ka, pagalit uli niyang sigaw, maaari ngang wala naman talagang goblin, at nagdedelusyon lamang ang ating bida ng dahil sa lason. Pero para kay Jandel, magmukha man siyang hangal ay okay lang. Hangal man, ngunit hangal na makakaligtas. Ang nanay mo ay goblin, ang tatay mo ay goblin, ang mga kapatid mo ay goblin, kaya lahat kayo ay mga pangit, pag-aasar na salita ni Jandel. Nakarinig si Jandel ng maliliit na kaluskos ng paa sa kanyang likuran. Walang ngang makakatiis kung ininsulto na ang iyong pamilya. Tama rin ang kanyang inaakala tungkol sa goblin. Inisip ni Jandel na kailangan niyang makalapit dito, kaya sinubukan niyang maglakad papalayo upang habulin siya ng goblin. Nagpatuloy siya sa paglalakad at sumusunod nga ang goblin sa kanya. Humihinto rin ang kaluskos sa tuwing siya ay humihinto. Matalino ang goblin at naglalaan ito ng distansya mula sa kanyang biktima. Malamang ay inaantay nitong manghina ang biktima bago ito sumugod. Habang naglalakad si Jandel ay biglaan na lamang siyang tumumba. Tumumba na ang iyong biktima, ano pa ang inaantay mo, ang isip-isip ni Jandel. Binato ng goblin ang ating bida ng maliit na bato upang makasiguradong wala nang malay ang kanyang biktima. Maingat nga itong bubwit at matalino, maaring mas matalino pa sa mga barbaro, ang sabi ni Jandel sa sarili. Narinig niyang papalapit na ang kaluskos patungo sa kanya. Mabilis niyang hinablot ang maliit na goblin, ngunit sa kasamaang palad ito ay nakaiwas dahil sa bulag ang paningin ng ating bida sa dilim. Natuwa ang goblin sa nangyari. Di inaasahan ng ating bida ang mga sumunod na nangyari. Gumalaw na lang ng kusa ang katawan ni Jandel na parang automatic. Bukod dito ay kaya na rin niyang tuntunin ang lokasyon ng kalaban. Mabilis niyang hinambalos ang maliit na goblin sa sahig ng dahil sa galit. Napansin ng ating bida na napakalakas na ng kanyang katawan, hindi tulad ng kanyang katawan sa dati niyang mundo. Ito na nga ang tunay na lakas ng mga barbaro, ang sabi niya sa sarili. Patuloy pa rin ang pagsuntok ni Jandel sa goblin upang makaganti sa ginawa nito sa kanya. Ginawa niya ito hanggang sa siya ay magsawa, napatigil na lamang siya nang may lumabas na notification, nakapatay ka ng goblin, nakatanggap ka ng isang XP, ang sabi ng system. Dahan-dahang naglaho ang katawan ng goblin at may kumikinang na bagay na nahulog mula rito. Ito ay ang pera sa video game na ito, isang grade 9 magic crystal. Ngunit ang halaga ng bagay na ito ay isang kapirasong tinapay lamang. Napangiti na lamang si Jandel dahil nagpakahirap pa siya para lamang sa maliit na tinapay. Tama, napakakomplikado nga ng lugar na ito, ang sabi niya. Sa lugar na yon kung saan pwede maghulog ng kayamanan ang mga halimaw.
May kapayapaan man sa labas ng dungeon kung saan nabubuhay ang mga mamamayan na matiwasay kasama ang ibang lahi. Subalit ito lamang ang lugar na pamilyar ang ating bida. Nagpatuloy ang ating bida sa pagmarcha sa kadiliman, at sinabi, "Simula ngayon ay hindi ko na itong tatratuhin bilang isang laro, dahil ito na ay ang aking realidad." Nagpatuloy ang ating kwento kay Jandel na nasa loob pa rin ng dungeon at nasa madilim na palapag. Makikitang naghihirap ang ating bida sa mga oras na ito. Patuloy pa rin ang pagdurugo ng sugat na natamo niya mula sa goblin, bagamat hindi naman siya nabalian. Mas pinili ng ating bida na gumapang sa lapag upang mabawasan ang nararamdaman niyang sakit sa kanyang binti. Nang dahil rin dito ay mas mapapabilis siya sa pag-abante, at higit sa lahat ay maiiwasan rin niya ang pagtapak muli sa panibagong mga bitag. Patuloy sa paggapang ang ating bida, habang iniiwasan ang ibang mga bitag na dumadampi sa kanyang braso. Makikita ring patuloy pa rin ang pagtagas ng dugo mula kay Jandel, at wari hindi ito tumitigil. Manganganib ang buhay niya kung hindi pa siya makakahanap ng tulong. Iniisip ng ating bida na makakalabas din siya sa madilim na parte kung magpapatuloy lamang siya sa iisang direksyon. Pumasok sa isip ng ating bida ang larawan ng lalaki mula sa kanilang baryo. Iniisip niya kung ano ang nangyari sa lalaking ito pagkatapos mamatay. Maaari nga bang tuluyan itong binawian ng buhay o bumalik ito sa kanyang orihinal na katawan? Habang gumagapang ay patuloy ang pagpapaalala ng sistem sa kanya na nauubusan na siya ng dugo. Ngayon na alam ko na kung bakit may relihiyon ang mga tao, ito ay upang maabala ang kanilang mga utak sa oras ng kagipitan, kagaya ko sa mga oras na ito, ang sabi niya sa sarili. Nagdaan ng ilang oras at patuloy pa rin ang panghihina ng kanyang katawan. Napansin ng ating bida na papalapit na siya sa maliwanag na parte ng dungeon. Ngunit ang hindi niya alam ay ito ay isang ilusyon lamang. Nakatanaw ang ating bida ng isang figura. Subalit ang figurang ito ay ang kanyang sarili. Nagdedelusyon na si Jandel nang dahil sa kalagayan ng kanyang pag-iisip. Binubulong sa kanya ng kanyang sarili na sumuko na, walang tutulong sa isang barbarong katulad niya. Di naman ito pinansin ng ating bida at nagpatuloy. Nagpatuloy pa rin ang pagkumbinsi sa kanya ng kanyang sarili na tuluyan na ngang sumuko. Subalit sa kabila ng iyon ay di nawalan ng pag-asa ang ating bida. Liwanag. Nakarating na nga siya sa liwanag. 4% na lamang ng buhay mo ang natitira, ang sabi ng sistem. May natanaw ang ating bida na mga tao mula sa malayo at humingi ng tulong. Ito ay mga adventurero na naglalakbay sa dungeon. Nakita rin naman siya ng mga ito at huminto. Napansin ng mga adventurero na mukhang isang baguhang barbaro lamang si Jandel. Lumapit ang isang lalaki at tinanong kung papaano siya nakarating rito ng maaga bagamat isa lamang siyang bagito. Galit na tumingin si Jandel sa lalaki, sinabing tulungan na siya agad. Napangiti ang lalaki at inalok ang kasamahan niyang healer kung gusto ba nitong tulungan si Jandel. Napahinga ng maluwag si Jandel dahil ang babaeng healer na ito ay isang high-level priest. Agad namang tumanggi ang babaeng priest. Napangiti ang lalaki at tumingin sa tabi. Tinanong na lang ng lalaki ang isa niyang kaibigan kung meron pa itong potion at bibilhin na lamang niya. Marami pa siyang potion ang sagot nito at ibinigay ang potion sa lalaki. Sinabi ng lalaki na makakaramdam ng sakit ang ating bida sapagkat hindi ito tulad ng holy magic. Pumayag naman agad ang ating bida. Bumabalik na ang iyong HP, ang sabi ng system. Napadilat na lamang at napasigaw ang ating bida. Parang tinutunaw ang kanyang katawan sa sakit. Nalaman niyang iyon ang dahilan kung bakit hindi ginagamit ang potion sa kalagitnaan ng laban. Napakasakit nga nito. Nanumbalik agad ang kanyang mga binti tulad ng dati at parang walang nangyari. Lumuwag ang paghinga ni Jandel dahil inakala niyang katapusan na ng buhay niya. Tinanong uli si Jandel ng lalaki kung paano siya nakarating doon ng maaga at kung meron man siyang sikretong lagusan upang mapabilis ay bibilhin nila ang impormasyon na ito. Sinagot naman ni Jandel na sa madilim na parte na siya simula pa lang nung una dahil dito siya nag-spawn. Alam ng lalaki ang pangyayaring ito ay minsan na rin niyang nabasa sa libro. Dahil sa hindi matatag ang dimensyon, nagkakaroon ng pagkakamali ang sistem kaya ito nangyayari. Ngunit bibihira lamang ang kaganapang ito. Nangyayari lamang ito isang beses kada 100 taon, sabi pa niya. Galit na napatingin na lang ang ating bida sa tabi at sinisi ang kanyang kamalasan. Napansin ng ating bida mayroong healer at salamangkero ang grupo ng lalaki. Malamang ay mataas ang level ng mga ito, isip niya. Nagpasalamat ang lalaki sa impormasyon, wag mo na isipin ang pangbayad sa potion, dagdag pa niya.
Tuluyan na ngang umalis ang lalaki kasama ng kanyang grupo. Napakahalaga ng oras sa loob ng dungeon at himalang pinagtuunan pa siya ng mga adventurero. Isang himala na buhay pa rin ang ating bida hanggang ngayon. Kung tutuusin ay dapat maging masaya si Jandel, ngunit inis ang nararamdaman niya sa tuwing siya ay kinakaawaan. Nagpatuloy ang kwento sa pagsunod natin sa lalaking adventurero. Ang adventurero na may gintong buhok ay nagngangalang Dross. Nagpatuloy ang kanilang grupo papunta sa madilim na parte. Napag-usapan ng kanilang grupo ang barbaro. Maswerte ang barbaro, sabi ng kanilang miyembro na si Patchran. Maswerte siya dahil si Dross ang nakita niya at hindi si Patchran, pagtutuksong sabi ng isang babaeng miyembro. Dapat ay matuto ka Patchran mula kay Dross, dagdag pa ng babae. Ngunit hindi lang naman ako ang ayaw tumulong, sagot ni Patchran, habang nakatingin sa kanilang healer. Sa tingin mo lahat ay kagaya mo, kaya lang naman hindi ito tinulungan ng healer ay dahil sa utos ng simbahan. Pagtatanggol ng babaeng membro sa kanilang healer. Hindi rin naman gusto ng mga barbaro ang sila ay tinutulungan, rason ni Patchran. Nagtaka ang grupo nang mapansin nilang halos hindi matapos ang bakas ng dugo sa lapag. Matagal-tagal na rin silang naglalakbay mula nang makita nila ang barbaro. Kung ganon hindi siya ganon kaswerte, sabi ng babae kay Patchran. Dito ang pinakamalapit na ruta, ang sabi ni Dross sa grupo, habang tinuturo ang daan. Maswerte ang kanilang grupo, dahil mayroon silang gabay, magaling magmemorisa si Dross ng mga mapa, at sa pagtukoy ng mga ruta, usapan ng mga babae sa likod. Tuluyan nang nakarating ang grupo ni Dross sa kanilang pupuntahan, kung saan ay may malaking pintuan. Masaya ang kanilang grupo, sapagkat sila pa lamang ang unang nakarating doon ng ganong oras. Agad binuksan ni Dross ang lagusan at liwanag ang bumungad sa kanila. Ang pintuang ito ay ang lagusan papuntang level 2. Bago sila tuluyang pumasok, ay may napansin ng babae sa kanilang gilid. Yun ay ang sandalyas ng barbarong nakita nila noong mga nagdaang oras. Naglabas ng liwanag ang salamangkero, at nakumpirma nilang sa barbaro nga ito. Nagulat at nabilib ang kanilang grupo sa revelasyong ito. Tinanong ng salamangkero si Dross kung gaano nakalayo ang nilakbay nila mula sa barbaro. Pagulat na sagot naman ni Dross ay 15 kilometro, kung gagamit ka ng shortcut kagaya ng grupo natin. Bukod dito ay naglakad ang barbaro sa kadiliman at walang gamit na liwanag. Isa nga siyang halimaw, seryosong wika ng salamangkero. Naalala ni Patchran ang nangyari nang makita nila ang barbaro. Nagbigay ito ng isang magic crystal sa kanila, upang kabayaran ng potion. Hindi nakalimutan ng barbarong magbayad sa kabila ng dinanas niya. Binabawi ni Patchran ang sinabi niya tungkol sa barbaro at sinabi. Nakaligtas lamang siya dahil siya ay swerte. Mali, ang mga demonyo tulad niya ay hindi basta-basta mamamatay kung di sa espesyal na rason. Kahit gaano kalala ng kalagayan nila hindi sila yung uri na kinikilala ang kamatayan upang paraan ng pagtakas. Bumalik ang kwento sa ating bida habang nakikipaglaban sa mga goblin. Puro goblin na lamang ang sumasalubong kay Jandel simula noong muntik na siyang mamatay. Noong una ay ninenerbyo siya, ngunit ngayong hindi na niya problema ang liwanag, ay sisiw na lamang sa kanya ang goblin. Kitang-kita na rin ang mga bitag ng dahil sa liwanag. Napakadali na rin para kay Jandel hulaan ang galaw ng mga goblin. Ngunit ang tanging problema na lamang niya ay ang gutom. Naalala ni Jandel na binigyan sila ng weirdong matanda ng pagkain bago sila umalis ng baryo. Nakita ngayon ng ating bida, ngunit sa kasamaang palad ay nabutas ang dulo ng kanyang supot. Mali atang gumapang ako, ang sabi ni Jandel sa sarili. Dali-daling kumain ang ating bida ng dahil sa gutom. Naging pang 5 araw ang dapat ay 7 araw niyang baon na pagkain, kaya naisipan niyang tipirin ito. Nasarapan ang ating bida sa tinapay, habang tinutunaw ito sa kanyang dila. Pagkatapos ng kanyang pagkain, ay nakaramdam naman siya ng matinding uhaw. Ngunit napatanong siya kung paano siya makakahanap ng tubig sa lugar na yon. Sa Dungeon and Stone, mayroon ring sistema ng pagkagutom. Kunit sa video game, kailangan mo lamang kumain, di mo na kailangang uminom. Subalit ito na ang realidad, pagbubuntong hiningang sinabi ni Jandel. Nagpalingalinga si Jandel sa kanyang paghahanap ng tubig. Naalala rin ng ating bida na hindi sila pinadalhan ng tubig ng weirdong matanda, kaya naisipan niyang malamang ay mayroong tubig sa loob ng dungeon. Nakarinig siya ng mga patak ng tubig, at tama nga ang kanyang hinala. May nakita siyang adventurero na kumuha ng tubig. Agad din itong umalis nang makita ang ating bida at walang pag-uusap na naganap. Mayroong kilalang batas sa loob ng dungeon na hindi kailangan makipag-usap sa ibang tao kung hindi naman kinakailangan.
Paglipas ng buong araw na paglalakbay ay binilang ng ating bida ang mga nakolekta niyang mga magic stone at umabot ito ng 40 piraso. Marami-rami na rin siyang nakolekta at masasabi niyang di na ito masama sa kabila ng sitwasyon niya. Nakakaramdam na ang ating bida ng pagod at antok sa sobrang dami niyang napatay na goblin. Mayroon lamang 2 paraan sa pagtulog sa loob ng dungeon, at ang una ay ang pagtulog ng mag-isa at pagdasal na walang mangyayaring masama sa kanya. Ang pangalawa naman ay ang pagtulog kasama ng ibang adventurero. Dali-daling naghanap ng makakasama ang ating bida sa pagtulog, subalit tinanggihan siya ng ibang mga adventurero. Nagpatuloy ang paghahanap niya ng kasama, subalit isa lamang ang resulta. Madalas na rason ng mga adventurero sa kanya ay puno na ang kanilang party. Subalit halata naman sa mga mata nila ang takot o di naman kaya ay pandidiri. Pagkapikon ang nararamdaman ng ating bida sa mga adventurerong tumanggi sa kanya. Isang gabi ng pagtulog lamang, panghihimok ni Jandel sa isang adventurero, ngunit tumanggi ang adventurero. May misteryosong lalaki na tumawag kay Jandel mula sa kanyang likuran at lumapit. Malamang ay naghahanap ka ng kasama sa pagtulog, tanong ng lalaki kay Jandel. Anong sinabi mo? Pagalit na sagot ni Jandel. Akala ko ay naghahanap ka ng makakasama sa pagtulog kaya ako ay lumapit, ngunit kung hindi naman ay aalis na lang ako, wika ng lalaki kay Jandel. Paglilinaw naman ni Jandel ay naghahanap nga siya ng makakasama. Nagalak naman ang lalaki at nagpakilala bilang Hans at naghahanap rin siya ng makakasama. Nagpakilala si Jandel at tinanggap ang alok ng lalaki. Nagkamayan si Hans at si Jandel, ngunit tila ang awkward ng sitwasyon. Bakit ba di pa natin simulan ang gabi nating magkasama? Pagtutuksong sabi ni Hans kay Jandel. Di maipinta naman ang reaksyon ni Jandel sa lalaki, at inisip na ang weirdo nga ni Hans. Galit namang inalis ni Jandel ang kanyang kamay mula sa lalaki, at tinanong kung sino ang unang matutulog. Sinabi ni Hans na magbato-bato pick na lang ang dalawa, upang malaman ang mauunang matulog. Nanalo si Hans sa kanilang bato-bato pick, at tinanggap na lang ni Jandel ang resulta. Alam na ng ating bida na matatalo siya dahil sa talamak niyang kamalasan. Nag-abot si Hans kay Jandel ng isang relo, at itinuro rito kung ano iyon at paano iyon gamitin. Sigurado kang ayaw mong ituro ko uli, tanong ni Hans. Oo naman ang sagot ni Jandel kay Hans. Nagsimula na ang pagbabantay ni Jandel sa lalaki, at agad rin namang nakatulog si Hans. Napansin ni Jandel ang mahimbing na pagtulog ni Hans, at nasabing ganoon pala ang mga veteranong adventurero. Maaari kayang pahiramin niya ako ng unan, tanong pa niya sa kanyang sarili. Nababagot na si Jandel sa pag-aantay, dahil 2 oras ang kanilang napag-usapang oras ng pagtulog. Naisip niyang mas okay na yon upang manatiling ligtas sa oras ng pagtulog. Natapos na ang 2 oras at ginising agad ni Jandel si Hans. Walang lumapit na halimaw sa pagbabantay ni Jandel, at nagpasalamat din naman si Hans. Oras na ng pagtulog ni Jandel, subalit naisipan niyang hindi siya makakatulog. Hindi pa rin agad makapagtiwala ang ating bida sa taong ngayon pa lang niya ito nakilala. Nagpapanggap na humihilik sa Jandel na parang isang mama na galing sa mabigat na trabaho. Malamang ay iniisip ni Hans na napakasimple ng utak ng mga barbaro, ngunit ibahin niya si Jandel. Iniisip ni Jandel na kung may masamang plano si Hans ay ito na ang tamang oras para gawin ito. Natapos na ang 2 oras ni Jandel, subalit hindi siya nakatulog ni isang segundo dahil sa pag-iingat. 2 oras, ngunit walang masamang ginagawa si Hans, nagsisi ang ating bida dahil nasayang ang kanyang oras sa pag-aalala. Naisip niyang normal lamang iyon sapagkat estranghero ang kanyang kasama. Oras na ulit nagpagbabantay ni Jandel kay Hans. Pakiramdam ng ating bida ay mamamatay na siya sa pagod at antok ng mga oras na iyon. Dahan-dahang napapikit ang ating bida at hindi niya namalayan na nakatulog na siya. Nagulat na lamang siya sa sigaw ni Hans. Hindi ako nakatulog pagtatanggol ni Jandel sa sarili. Punasan mo muna ang iyong laway, sagot ni Hans. Humingi naman ng tawad ang ating bida, at pinatawad naman siya ni Hans. Wala namang lumapit na halimaw, sagot ni Hans, kaya okay lang. Inalok ni Jandel si Hans ng ilan pang oras ng pagtulog bilang pagbabayad sa nagawa niyang mali. Tumanggi naman si Hans sa alok at sinabing mas kailangan ni Jandel ang tulog dahil mukha itong pagod. Oras na ng pagbabantay ni Hans kay Jandel. Nagpasalamat si Jandel sa lalaki. Naisip ni Jandel na parang kakaiba ang kilos ni Hans. Mukha namang mabait siya, at siya pa ang unang nagpakilala. Hindi rin ito sinisi si Jandel sa kanyang pagkakamali. At hindi man lang nito, hinayaan na magbayad sa kanyang nagawa.
Habang nakahiga ay naalala ni Jandel ang isang bagay sa video game na ito. Yun ay wala ni isang tao rito ang mabait. Napadilat ang ating bida at naaninag si Hans sa kanyang harapan. Bakit hindi ka pa matulog ng mas matagal, sabi ni Hans kay Jandel habang hawak ang isang malaking maso. Nakatutok sa kanyang ulo at akmang malapit ng tumama. Sa mabilis na reaksyon ay bahagyang naiwasan ng ating bida ang atake. Nagulat naman si Hans sa pagiwas ng ating bida. Naghanda agad ang ating bida para sa laban na magaganap. Nanglilisik ang mata ni Jandel habang nakatingin kay Hans. Hayaan mo ko magpaliwanag, kabadong rason pa ni Hans. Subalit hindi nakinig si Jandel at mabilis na sinugod si Hans. Dali-daling tumama ang kamao niya sa muka ni Hans sa isang kisap mata. Makikitang napabuga ng dugo si Hans sa lakas ng suntok ng ating bida. Napaluhod ang lalaki sa lapag at sinabing magpapaliwanag siya. Hindi pa rin nakinig ang ating bida at isang beses pang hinambalo si Hans gamit ang kanyang kalasag. Sumuka ulit ng dugo si Hans sa kanyang natamo. Nagmamakaawang tumingin si Hans kay Jandel at humingi ng tawad. Hinihiling nito na huwag siyang patayin. Tinanong ni Jandel ang lalaki kung ba't niya ito ginawa. Ginawa niya ito nang dahil sa mga magic crystal at sa kalasag ng barbaro. Napakamahal nito kapag itininda, takot na sagot ni Hans sa kanya. Ngayon ay pakawalan mo na ako, ang masayang tugon ni Hans. Walang awang sinipa ng ating bida ang lalaki at akmang itutuluyan na. Ang iyong puso, sigaw ng lalaki kay Jandel. Napatanong si Jandel sa kanyang sinabi at sumagot naman ang lalaki, tama ang iyong puso. Narinig ni Hans ang mga bali-balita na ibinebenta ang puso ng mga barbaro sa malaking halaga. Ginagamit ito ng mga salamangkero sa kanilang bagong mahika, paliwanag pa ng lalaki. Para kay Jandel ay inihalintulad siya ni Hans sa isang hamak na goblin. Pinagtangkaan siya nito ng dahil sa pera at kayamanan. Tinanong ni Jandel kung plano na niya ito mula una. Subalit tumanggi naman ito. Plano rin niyang makapagpahinga, kaya niya tinawag ang barbaro. Dahil sa sinabi na niya ang lahat ng plano niya ay tinanong niya si Jandel kung papakawalan na siya nito. Akala mo talaga ay seryoso ako, ang sabi ng ating bida. Maraming tao ang kagaya mo rito sa dungeon, sa tingin mo lahat yon ay karapat-dapat sa kapatawaran, dagdag pa ng ating bida. Hindi ako katulad nila, sagot ng lalaki kay Jandel. Patuloy na nagpaliwanag ang lalaki, subalit hindi na ito pinakinggan ng ating bida. Bago pa magsalita uli ang lalaki, ay tuluyan na ngang tinapos ni Jandel ang kanyang buhay gamit ang kanyang kalasag. Nakapatay ako ng tao, ang tahimik na sabi ni Jandel sa sarili. Lumabas naman ang isang notification sa kanyang harapan. Unang pagpatay, nadagdagan ang iyong mental stat ng isa. Pagkatapos ng mga nangyari, ay nagpatuloy ang kanyang paglalakbay sa loob ng dungeon. 2 araw na ang lumipas mula nang una siyang pumasok rito. Makikitang dinala ng ating bida ang ilan sa kagamitan ni Hans. Ang ilan rito ay ang bag, pananggalang sa balikat, maso at mga bota. Nakakuha rin siya ng importanteng mga kagamitan tulad ng kumpas, relo, tubigan at mga gamot. Nakakatawang isipin na kinakailangan muna ng ating bidang pumatay ng tao upang magsimulang mamuhay na parang tao. Patuloy ang paglalakbay ni Jandel at ipinakita ang kanyang stats ng oras na iyon. Isang wasiwas pa lang ng kanyang maso ay naglalaho agad ang mga goblin na lumalapit sa kanya. Napaisip ulit ang ating bida kung tama ba talaga ang pinili niyang armas noong umpisa. Hindi niya inakalang magaling siya sa paghawak ng maso. Dahil siguro ito sa katawan ng mga barbaro, nagiging ibang tao siya sa tuwing nakikipaglaban. Simula ng 2 araw ay nagugrupo na ang mga goblin ng dalawahan. Ngunit hindi ito problema ni Jandel dahil sa bago niyang armas. Naging maayos ang progreso ng ating bida sa mga oras na yon, isip niya, subalit kinakailangan pa rin niya ng tulog. Hindi na siya tatagal kung hindi pa siya magpapahinga, sabi niya sa sarili. Naisipan ng ating bida na hindi na niya kailangan ng kasama ng dahil sa nangyari sa kanya. Napasandal na lamang ang ating bida sa gilid upang umidlip ng kaunti. Napadilat ang ating bida at nainis sapagkat wala pang 10 minuto ay mayroon ng mga goblin sa kanyang harapan. Agad naman siyang gumanti sa mga goblin sa pagkainis. Sumandal uli ang ating bida at humiling na sana ay wag na siyang guluhin sa pag-idlip. Sa tindi ng kanyang antok ay nagising na lamang siya sa isang atake sa kanyang dibdib. Inatake ka ng goblin, ang sabi ng system. Nang dahil sa galit ay sinuntok ni Jandel ang muka ng goblin. Nakita ito ng isa pang goblin at tumakbo sa takot kay Jandel. Hindi ito inaasahan ni Jandel, kung hindi dahil sa kanyang tangkad ay malamang sa lig na niya tumama ang punyal.
Bakit mas makirot pa ang paggamot kaysa sa mismong sugat? Tanong niya habang ibinubuhos ang potion. 14 na oras na ang nakalipas mula nang umalis siya kay Hans. Oras na uli ng pagtulog ng mga adventurero. Hindi na siya magtitiwala uli sa iba, ang sabi niya sa sarili. Ilang ulit na inalok si Jandel ng mga nakakasalubong niyang adventurero, ngunit sa pagkakataong iyon ay siya naman ang tumatanggi. Marahil ay dahil sa kanyang bagong kasuotan, kaya siya inaalok ng mga ito. Mas maayos ito, di kagaya noong nagdaang araw na may isang sandalyas lamang. Patawad, naghahanap ako ng iba pang barbaro, sagot ni Jandel sa alok ng isang adventurero. Ngunit mahihirapan kang maghanap ng barbaro, sagot nito kay Jandel. Malawak ang dungeon at mas mababa pa sa 100 ang mga barbaro sa level 1 noong buwan na yon. Nagpasalamat si Jandel sa impormasyon at nagpaalam. Okay lang makasama ang ibang lahi maliban lang sa mga tao, sabi niya sa sarili. Sa mundong ito, bukod sa mga barbaro, ay mayroon pang ibang mapagkakatiwalaan na lahi tulad ng mga elf at dwarf. Tanging tao lamang ang mahirap pagkatiwalaan, sapagkat nasisilaw ang mga ito sa kayamanan. Lumipas ang 1 oras ng paghahanap ni Jandel, at may isang pumukaw sa kanyang paningin. Nakakita siya ng isang sugatang elf. Naging alerto naman ang babaeng elf nang makita niya ang ating bida. Nagpatuloy ang ating kwento, nang makatagpo si Jandel ng isang babaeng elf sa kanyang paglalakbay. Tamang-tama yon sapagkat kailangan niya ng kasama sa pagtulog. Kitang-kita ang takot ng babaeng elf sa malaking barbaro, dahilan para maging alerto ang babaeng elf at maghanda sa anumang posibleng mangyari. Inasahan na ni Jandel ang reaksyong ito, dahil walang sinuman ang hindi matatakot sa kanyang kahangahangang pangangatawan. Napansin niya ang mga sugat ng dalaga, at pinaniniwalaan niyang hindi ito dulot ng mga goblin. Sinaktan ka ba ng mga tao? Tanong ni Jandel sa babaeng elf. Hindi naman agad sumagot ang babae. Sa halip ay napaluhod na lamang ang babaeng elf, at sinabing tulungan mo ako mister. Napatanong naman ang ating bida sa sinabi ng babaeng elf. Parang awa mo na mister, pakawalan mo na ako, mayroon pa akong pamilyang nag-aantay sa akin, pagmamakaawa ng elf kay Jandel. Makikita namang baka sa mukha ni Jandel ang pagkairita sa sinabi ng dalaga. Naisip ng ating bida na hindi pangkaraniwan ang babaeng ito sapagkat karamihan sa mga elf ay marahas at magaspang ang ugali. Bagamat wala siyang karanasan sa mga babae sa kanyang nakaraang mundo, ay tiwala siya sa kanyang tinataglay na itsura at karisma. Sinimulan ni Jandel ang pagngiti sa babae upang mabawasan ang takot nito. Kabaliktaran naman ang naging reaksyon ng babaeng elf sa kanya, at labis itong natakot sa kanyang ginawa. Hiniling ulit ng dalaga na pakawalan na siya ng barbaro, at huwag patayin kahit isa siyang barbaro. Nainis naman si Jandel sa hiling ng babae, nagtataka siya kung bakit ganoon ang reaksyon nito sa isang salita lang mula sa barbaro. Tinanong niya sa sarili kung ano na lamang ba ang ginawa sa kanya ng mga barbaro upang maging ganoon katakot. May kinuhang bagay si Jandel sa kanyang bag at ibinigay sa babaeng elf. Inutusan siya ni Jandel na gamutin ang kanyang sugat bago sila magsalita. Binigyan siya ng halamang gamot at piraso ng tela. Nagtanong ang babaeng elf kung bakit ibinigay ito ng barbaro sa kanya samantalang isa siyang estranghero. Tinanong ng ating bida kung kailangan pa ba ng dahilan para makatulong sa kapwa. Nagboluntaryo din si Jandel na bantayan ang dalaga habang ginagamot nito ang kanyang sugat dahil napansin nitong pagod at sugatan ito. Naniniwala si Jandel na mas ligtas kung magtutulungan sila sa mapanganib na kalagayan. Matapos gamutin ng dalaga ang sarili, naramdaman ni Jandel na ito na ang tamang oras para magpakilala, dahil tila nabawasan na ang takot ng babaeng elf. Nagpakilala siya bilang si Jandel, anak ni Bior. Tumugon ang dalaga sa pamamagitan ng pagpapakilala sa sarili bilang si Erwin. Tinanong ni Jandel si Erwin kung bakit ito takot sa kanya. Dahil isa akong elf at isa ka namang barbaro, sagot ni Erwin. Naguluhan si Jandel kung ano ang koneksyon ng kanilang mga lahi. Kilala ang mga barbaro at elf na mortal na magkaaway, pagpapaliwanag ni Erwin. Nabigla naman si Jandel sa impormasyong ito. Di niya inakalang may ganoong uri ng pagkamuhi sa kanilang mga lahi dahil wala naman iyon sa video game. Ipinaliwanag ni Erwin na 10 taon na ang nakalipas, nagkaroon ng digmaan sa pagitan ng mga elf at mga barbaro, ngunit wala siyang balak na maghiganti. Sinisiguro ni Erwin kay Jandel na ayaw niya itong awayin. Wala rin naman siyang masamang intensyon, sagot ni Jandel kay Erwin, at natuwa naman ang elf. Isiniwalat ni Jandel ang kanyang pakay kay Erwin at yun ay ang matulog kasama niya. Nilinaw niya na pagod siya at kinakailangan niya ng magbabantay habang siya ay natutulog.
Naunawaan naman ni Erwin ang sinabi ng barbaro. Alam ni Erwin na pinapahalagahan ng mga barbaro ang kanilang dangal higit sa anuman. Iminungkahi ng dalaga na ipangako niyang hindi niya sasaktan si Erwin sa pangalan ng kanilang tribo at dangal. Ganoon din naman ang gagawin ni Erwin upang mapagkatiwalaan nila ang isa't isa. Napaisip naman si Jandel at sa huli ay pumayag din siya upang matapos na ang usapan at makapagpahinga na. Salamat Mister, ang tugon ng dalaga. Hiniling ng ating bida na tigilan ang pagtawag sa kanya ng Mister sapagkat 20 anyos pa lamang ang kanyang edad. Sa halip ay Jandel na lamang ang itawag sa kanya ng dalaga. Nagsimulang mangako si Jandel sa pangalan ng kanyang tribo at dangal. Ganoon din naman ang ginawa ni Erwin. Nangako sila sa kanilang karangalan na hindi nila sasaktan ang isa't isa sa anumang sitwasyon. Nang matapos sila sa pangangako, ay oras na sa kanilang pagtulog. Iminungkahi ni Jandel na siya ang maunang matulog, pumayag naman si Erwin. Ibinigay ni Jandel sa dalaga ang relo at pinayuhan na ingatan ito dahil mamahalin ito. Positibong tugon ni Erwin at sinabing iingatan niya ito. Dahil sa trust issues ni Jandel, malamang ay mahirapan na naman siyang makatulog ng dahil sa pag-iingat. Para maibsan ang kanyang pag-aalala, nais niyang magpanggap na umiiglip sa karagdagang 10 minuto. Subalit hindi na malayan ni Jandel na nakatulog na siya. Nagulat na lamang siya nang tawagin siya ni Erwin. Inusisa ni Jandel ang oras, at sinagot naman ni Erwin na 2 oras na ang nakalipas mula nang matulog ang barbaro. Nakatulog ng mahimbing si Jandel at hindi man lang nakapagkunwaring humihilik. Ganoon pala kabisa ang pinagsamang unan at kumot na nanggaling kay Hans. Inalok ni Jandel sa dalaga ang kanyang kumot at unan kung sakaling gusto nitong gamitin ang mga iyon. Agad naman itong tinanggap ni Erwin at nagpasalamat. Pagkahiga pa lang ni Erwin ng ulo sa malambot na unan ay agad din siyang nakatulog. Ipinagpalagay ni Jandel na tiyak na pagod din ang dalaga gaya niya. Mahaba ang araw na iyon, at inakala niyang marami rin itong pinagdaanan. Sa pakiramdam ni Jandel ay 5 araw na siya roon, bagamat 3 araw pa lang mula nang dumating siya. Napatanong si Jandel kung ano kaya ang nangyari sa kanya sa dati niyang mundo. Napablatter kaya siya bilang nawawalang tao. Subalit malamang ay wala pang nakakadiskubre ng pagkawala dahil sa kawalan niya ng mga kaibigan o sino pa mang bibisita sa kanyang bahay. Napagtanto niyang bumalik man siya sa totoong mundo, ay wala ring maghihintay sa kanya. Gayunpaman, kinakailangan niyang huminto sa pag-iisip ng negatibo dahil hindi ito makakatulong sa kalagayan niya. Lumipas ang oras at nagpatuloy ang pagpapalitan ni Jandel at Erwin sa pagtulog. Sa wakas ay ilang minuto na lang bago magpatuloy ulit ang oras ng paglalakbay. 10 minuto na lang at matatapos na ang kanilang kasunduan ni Erwin. Nagdadalawang isip ang ating bida kung mas mabuting manatiling kasama ang babaeng elf. Mukhang may kaalaman ito sa pamamana at hindi ito magiging pabigat sa kanya kung nagkataon. Sa ikatlong araw, lalago pa ang grupo ng mga goblin, posibleng umabot ng hanggang 4 na miyembro. Mas mapapabilis si Jandel kung magsusolo siya, subalit naguguluhan siya dahil napaka-importante rin ang pagtulog sa dungeon. Sa pagbabantay ni Jandel ay may dumaan sa kanilang harapan na 2 adventurero. Mukhang ang pakay ng mga ito ay ang kasama niyang elf. Siya na nga ang elf, tumugma ang disenyo ng pana niya sa description ng hinahanap nilang elf, bulungan ng 2 adventurero. Tinanong nila si Jandel kung may koneksyon ba siya sa dalaga. Ipinaliwanag ni Jandel na tinulungan nila ang isa't isa sa pagtulog. Natawa ang mga adventurero sa kanyang sinabi dahil hindi karaniwan na makakita ng isang elf at isang barbaro na nagtutulungan. Magtatanong pa sana sila, ngunit binigyan sila ni Jandel ng masamang tingin at sinabing wala siyang obligasyong sumagot. Dahil sa pagkadismaya, tinanggap ng mga adventurero ang tugon ng barbaro at umalis. Batid ni Jandel ang sitwasyon at alam niyang si Erwin ang pakay nila. Mabilis niyang ginising ang dalaga, ngunit ayaw nitong magising na parang batang ginulo sa pagtulog. Makikita ang pagkairita sa muka ni Jandel sapagkat buhay na ng dalaga ang nakataya at nagawa pa rin niyang matulog ng mahimbing. Patuloy na ginising ni Jandel ang dalaga at napansin niyang may mali. Napagtanto niyang nagkukunwaring tulog si Erwin. Dahil sa realisasyong ito, hinila ni Jandel ang kumot dahilan upang tuluyang bumangon si Erwin. Tinanong ni Jandel kung bakit nagkukunwaring tulog ang dalaga at tumangging bumangon. Malungkot na ipinaliwanag ni Erwin sa barbaro na ginawa niya ito dahil ayaw niyang maiwang mag-isa. Alam niyang iiwan siya nito pagtapos ng kasunduan. Nagtataka si Jandel kung bakit nag-aalala si Erwin dahil hindi naman talaga sila opisyal na magkaparti.
Natapos ang kanilang kasunduan nang magising ang dalaga. Tumayo si Jandel at nagtanong tungkol sa dalawang lalaking naghahanap sa kanya. Ang sagot ng dalaga ay wala siyang koneksyon sa kanila. Ngunit bakit nila siya hinahanap? Marahil sila ay mga kasama ng mga taong nanakit sa kanya, na pinatunayan ng simbolo sa kanilang mga damit, na tinatawag na Crystal Union. Sumagi sa isipan ni Jandel ang pag-iisip na iwan ang dalaga, dahil alam niyang hindi lang iilan ang humahabol kay Erwin, ngunit posibleng isang buong organisasyon. Gayunpaman, nag-alinlangan si Jandel dahil sa nakakaawang pagmumukha ng babaeng elf. Niyaya ni Jandel si Erwin na tumayo para mapag-usapan nila ang nangyari. Tinanong ni Erwin kung tutulungan siya ng barbaro, at sumagot si Jandel na gusto muna niyang marinig ang kwento ng elf bago magdesisyon. Iminungkahi ni Jandel na ipagpatuloy nila ang pag-abante, habang ibinabahagi ni Erwin ang kanyang kwento, upang maiwasan ang pag-aksaya ng oras, at masayang pumayag si Erwin. Ikinuwento ni Erwin na sa unang araw niya sa dungeon, may lumapit sa kanyang lalaki, habang siya ay natutulog. Nagising siya at napansin niyang may masamang balak ang tao. Nagawa niyang makatakas, ngunit kalaunan ay natuklasan niya na ang taong iyon ay pinuno ng isang makapangyarihang klan. Mula noon, walang humpay nang tinutugis siya ng grupong ito, na nagresulta sa sugat niya sa tagiliran. Nagtanong si Jandel ng karagdagang detalye kung paano siya nakatakas. Ipinaliwanag ni Erwin na gumagamit ang mga adventurer ng communication device na tinatawag na message stone, para masubaybayan ang kanyang lokasyon. Ang device na ito ay may saklaw na hanggang 300 metro. Ikinumpara ni Jandel ang device na ito sa isang walkie-talkie mula sa dati niyang mundo, at napagtanto niyang hindi makakatakas ang babaeng elf kung iiwan niya ito. Tinanong ni Jandel kung bakit napakaseryoso ng sitwasyon, gayong wala namang ginawang masama si Erwin. Idinagdag ni Jandel na baka ito ay para patahimikin siya, ngunit nanatiling tahimik ang dalaga at nagpahiwatig na maaaring may iba pang dahilan. Inamin ni Erwin na naglabas siya ng punyal at naiwas-iwas ito bago tumakbo palayo sa lalaki. At ang punyal na iyon ay tumama sa di inaasahang parte ng katawan ng lalaki. Inusisa ni Jandel kung saang partikular na bahagi ang tinutukoy ni Erwin. Alam mo na kung saan yon, ang nahihiyang sagot ni Erwin. Nalaman din ni Erwin mula sa bali-balita na hindi na kayang gamutin o maibalik sa pamamagitan ng healing potion ang naputol na bahaging iyon. Napagtanto ni Jandel na iyon ang dahilan kung bakit siya pinaghahanap ng mga ito. Maituturing nga ni Jandel na karma yon sa pinaggagawa ng dalaga. Humingi naman ng tawad ang dalaga. Bigla naman may napansin si Erwin habang pasulong, biglang napansin ni Erwin na may nakabuntot sa kanila mula sa layong mahigit 100 metro. Bagamat hindi ito nararamdaman ng ating bida mula sa distansyang ito, nagtiwala siya sa kakayahan ng elf na maramdaman ito. Inirekomenda ni Jandel na magmadali sa pagtakbo, at sumang-ayon din naman si Erwin. Bagamat muling bumukas ang sugat ng elf, hindi siya nagreklamo ni Katiting. Humanga si Jandel sa dedikasyon at katapangan ng dalaga. Nagpatuloy sila sa pagtakbo, ngunit napansin ni Erwin na tila hindi nababawasan ang distansya nila mula sa humahabol. Naisip ni Jandel na hindi iyon maganda, at napagdesisyonan niyang kinakailangan nilang wakasan ang tumutugis sa kanila upang matapos ang problema, ngunit alam niya na hindi na sila maaaring bumalik kapag ginawa nila ito. Kailangan din nilang mabilis na gumawa ng plano. Tinawag ni Erwin si Jandel nang maramdaman ni Erwin ang kanyang pag-aalala. Tinanong ng ating bida kung saan magaling ang babaeng elf. Ipinakita naman ni Erwin na tunay siyang waifu material at sinabing mahusay siya sa paglilinis at paglalaba, subalit nag-ensayo pa lamang siya sa pagluluto. Nalito naman si Jandel at tinanong kung ano ang pinagsasasabi ng elf. Nilinaw ni Jandel ang tanong at idinagdag kung saan magaling ang elf pagdating sa labanan. Mahusay siya sa archery, ang pagmamalaking tugon ng dalaga. Bukod dito ay marunong din siyang gumawa ng spirit magic gamit ang elemento ng apoy. Humanga si Jandel, dahil ilan lang ang nakakaalam kung paano gumamit ng apoy bilang elemento. Tinanong rin ng barbaro kung nakapatay na ang elf ng sinuman. Nagulat naman si Erwin sa tanong at negatibo ang kanyang tugon. Gayunpaman ay kakayanin niya ito kung kinakailangan. Naintindihan naman ni Jandel ang kanyang sinabi. Muling tinanong ni Jandel ang elf kung gusto niya siyang makasama sa party. Ipinaliwanag niyang magtatagal lamang ang kanilang party hanggang makalabas sila sa dungeon. Binanggit din niya na tatanggap si Jandel ng 9% ng bahagi ng kabuuang lot, habang 1% lamang ang matatanggap ni Erwin. Walang pag-aalinlangan namang pumayag ang dalaga sa kanyang proposal ng companionship.
Ngayon ay opisyal na ngang magkaparti ang dalawa. Nagtanong muli si Jandel tungkol sa distansya nila mula sa kalaban, at nalaman niyang wala ng 100 metro ang layo nito. Sa kabila ng kanilang patuloy na pagtakbo, tila sumusunod lang at papalapit pa ang kalaban. Maya-maya, narating nila ang madilim na bahagi ng dungeon. Mabilis na inutusan ng barbaro si Erwin na tawagin ang kanyang apoy na espiritu upang maging tanglaw sa kadiliman. Hindi inaasahan ni Jandel na babalik siya sa lugar na ito. Inihayag ni Erwin ang kanyang pangamba dahil papalapit na ang tumutugis sa kanya. Pinayuhan siya ni Jandel na patayin ang ilaw at hintayin ito kung nasaan sila, at sumunod naman ang elf. Maya-maya, dumating na ang bumubuntot sa kanila. Makikita ang figura ng isang lalaki sa madilim na kuweba. Sa kabila ng dilim, natuntun pa rin ng kalaban ang kanilang lokasyon. Iniisip ni Jandel na malamang ay mayroon siyang tracking skill kaya niya ito nagawa. Hindi na nag-aksaya ng panahon ang barbaro, at inutusan si Erwin na panain ang lalaki. Naunawaan ito ng elf at dali-daling inasinta ang lalaki. Pinakawalan niya ang palaso at direkta naman itong tumama sa ulo ng lalaki, dahilan para bumagsak ito sa lupa, na puno ng dugo. Bakas naman sa mukha ng babaeng elf ang magkahalong emosyon sa kanyang ginawa. Pinuri ni Jandel ang kanyang aksyon at ipinaliwanag na maaaring manganib ang kanilang buhay kung hindi siya kumilos. Lumuhod si Jandel para suriin ang katawan ng lalaki, at may narinig siyang tunog na nagmumula rito. Nadiskubre niya ang message stone mula sa katawan, at narinig niya mula rito na dahil walang tugon mula sa linya na iyon, ay maaaring patay na ang humahabol sa elf. Ibrinodcast din dito na kinakailangan nilang magtipon sa distrito ng mga goblin. Nadismaya si Jandel sa natanggap nilang loot mula sa lalaki, dahil inaasahan niya ang mga kapakipakinabang na bagay, ngunit wala silang nakuha. Ang pinakamahalagang bagay na natanggap niya ay isang bote ng potion, 2 punyal, at isang maliit na bag ng mga magic crystal. Bukod dito ay ang kanyang kasuotan kung saan ipinasuot ni Jandel kay Erwin. Sinabi ni Jandel na mas maayos ito kumpara sa dati niyang damit. Para kay Jandel ay mas maaliwalas na ang aura ni Erwin sa bagong nitong kasuotan. Tinanong ni Jandel si Erwin kung paano gamitin ang message stone, at sumagot ang elf na may buton sa gilid ng device na kailangang pindutin para gumana ito. Sinubukan ng ating bida na pinindot ito at nakarinig ng tunog. Ibinobroadcast rito ang usapan ng mga kalaban. Binalita rito na napatay ng elf ang isa sa kanila sa lugar ng mga goblin. Mayroon kasamang barbaro ang naturang elf na armado ng maso at kalasag. Idineklara ang gantimpala na 10,000 ginto na kabayaran sa kanilang mga ulo. Pinaghalong takot at depresyon ang reaksyon ng elf sa pagkarinig ng broadcast. Agad naman pinayuhan ni Jandel ang dalaga na huwag mag-alala sapagkat lilipat sila ng lokasyon. Patungo sa 2nd level, nagkaroon naman ng pag-asa ang dalaga. Inilabas ni Erwin ang apoy niyang spirit at nagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Tinanong ni Erwin si Jandel kung kakayanin nila ang 2nd level o naman ang tugon ng barbaro. Inamin ni Jandel na mas delikado ang 2nd level, ngunit kung mananatili sila malapit sa gate, maiiwasan nila ang panganib. Dagdag pa ni Jandel ay maganda ang kombinasyon nilang dalawa ni Erwin. Namula si Erwin at tinanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Ipinaliwanag ni Jandel na noon pa man, ay magandang kombinasyon na ang tulad niya na isang melee tank at isang range attacker na tulad ni Erwin. Nag-alala si Erwin dahil first time nilang pumasok sa dungeon, at papunta na sila agad sa 2nd level. Muli nilang narinig ang pagalit na tono mula sa broadcast, kung saan binanggit na bukod sa 10,000 gintong premyo, makukuha rin nila ang katawan ng elf. Lalong natakot si Erwin dahil dito. Muli namang nilinaw ni Jandel na hindi niya pababayaan ang elf, kaya hindi siya dapat mag-alala. Muling tumunog ang device at maririnig mula rito ang ilang pang pananakot sa dalaga. Dahil dito ay mas naengganyo si Erwin na tuluyan ng magpunta sa 2nd level. Nais ugaliin ni Jandel ang tumulong sa kapwa subalit kung makikinabang lamang siya. Ito ay dahil sa rason na kung mali ang kanyang tinulungang tao ay wala siyang pagsisisi sa huli. Tinanong ng elf ang barbaro kung alam nito ang daan patungo sa 2nd level. Bagamat hindi niya alam ang eksaktong ruta, alam niyang kung dediretso sila patungong Hilaga ay mararating nila yon. Dinisenyo sa larong ito na kapag sinundan mo ang kadiliman, ay may mararating kang portal. Nirerepresenta ng kadiliman ang mga mas malalalim na parte ng dungeon. Napahinto ang dalawa nang may mamataan silang bitag ng goblin sa kanilang harapan. Nagpresenta si Erwin sa pagsira ng patibong. Pinayuhan ni Jandel ang elf na huwag sayangin ang kanyang mana sa pagsira ng bitag.
Sumang-ayon naman si Erwin at tila naudlot ang kanyang plano. Dahil dito, kinailangang gamitin ni Erwin ang palaso upang matrigger ang bitag. Nang sisirain na niya ito, tinambangan siya ng 2 goblin mula sa likuran. Mabilis na umiwas sa kanila ang dalaga at gumawa ng distansya. Inasinta ni Erwin ang isang goblin at agad itong tinuluyan. Mabilis na umatake ang ikalawang goblin upang samantalahin ang sitwasyon at iwinasiwas ang kanyang punyal. Nagulat ang goblin sa bilis ng babae nang bigla itong nawala sa harapan niya. Lumitaw ang babaeng elf sa likod ng goblin at mabilis niyang inatake ang goblin gamit ang kanyang pana. Ibinida ni Erwin ang kanyang galaw sa barbaro at tinanong ito kung magaling ang kanyang ginawa at sumang-ayon naman si Jandel. Higit ang abilidad ng elf sa kanyang inaasahan, bukod dito ay natatangi rin ang bilis ng dalaga. Inabot ni Erwin ang mga nakuha niyang magic stone sa barbaro. Positibo ang pag-iisip ni Erwin na kahit mababa ang kanyang porsyento sa hatyan ay maiipon yon kung magpapatuloy siya sa pagpupursigi. Sumang-ayon naman si Jandel at pinuri ang dalaga. Inanunsyo muli sa device na tumaas ang patong sa ulo ng babaeng elf, na ngayon ay nagkakahalaga na ng 20,000 ginto. Dahil dito, biglang bumaliktad ang emosyon ni Erwin, at nagtago siya sa likod ni Jandel. Lumipas ang ilang minuto sa kanilang paglalakbay, at walang nangyaring aberya. Bahagyang naghinala si Jandel, dahil alam niya ang kanyang swerte, at alam niyang may panganib na kasunod ang ganoong sitwasyon. Maya-maya ay nagkatotoo nga ang kanyang hula, at nakatagpo sila ng mga goal. Nagtaka si Jandel sapagkat sa malalim na parte lamang lumalabas ang ganitong uri ng halimaw. Bukod dito ay sa timog dapat ito nag-i-spawn, nakabaliktaran ng kanilang direksyon, di nga ito pangkaraniwan, isip ni Jandel. Tinanong ni Erwin kung kailangan niyang patayin ang mga goal ng mag-isa na itinanggi naman ni Jandel. Sinabi niyang mas mainam kung sabay nila itong kalabanin. Base sa video game, nakakatanggap ng malaking bonus EXP ang isang manlalaro sa tuwing papatay siya ng isang uri ng halimaw sa pinakaunang beses. Nangangahulugan itong mas mainam kung papatay sila ng iba't ibang uri ng halimaw hanggat maaari. Magandang pagkakataon iyon ang isip ni Jandel. Pinayuhan niya si Erwin na siya ang haharap sa mga halimaw at si Erwin naman ang bahala sa mga kalaban sa likuran. Kung katulad ito ng sa video game, aatakihin ka lamang ng mga goal kung masyado kang lalapit sa kanilang distansya. Nalugod naman si Jandel dahil magkatulad rin ito sa game. Sumalubong ang isang ghoul sa barbaro at mabilis naman niya itong napatumba. Mas mabilis at mas malakas ang mga ghouls kumpara sa mga goblin. Subalit hindi ganoon kataas ang ranggo ng mga halimaw na ito at madali lamang basahin ang kanilang mga kilos. Isang kalaban ang lumabas mula sa likuran ni Jandel at akmang sasalakayin siya, ngunit pinatumba ito ni Erwin gamit ang kanyang pana. Naisip ni Jandel na mas magiging madali ito sapagkat mayroon na rin siyang maasahang kasama. Nakatanggap ka ng isang EXP ang wika ng system. Nagpatuloy ang kanilang paglalakbay pahilaga at umabot na nga sila sa 3 araw. Napatigil sila nang may makita si Erwin ng bakas ng dugo sa sahig. Alam ng elf na hindi iyon nanggaling sa isang goblin, kaya nagtaka siya kung kanino iyon. Patungo ang baka sa direksyon na kanilang pupuntahan. Nanahimik bigla ang barbaro, na parang may idea siya kung kanino ito nanggaling. Maaari kaya, tanong ni Jandel sa sarili. Nagulantang na lang siya nang makita niya ang sandalyas na naiwan sa isang bitag. Nadiskubre niya na ang lugar kung saan siya nag-spawn ay bahagyang katabi lamang ng portal. Naisip niyang napakaraming niyang dinanas na paghihirap ng dahil lamang sa pagkakamaling iyon. Pagalit siyang sumigaw at hinambalos ang bitag sa sahig. Makikita naman si Erwin na nagtatanong kung ano ang nagawa niyang mali. Sinisisi ni Jandel ang kanyang kamalasan at sinabing kung sa kabilang direksyon lamang siya nagtungo ay nakarating na siya sa 2 level. Maluha-luha naman si Erwin habang tinatanong ang kanyang problema. Tiniyak naman ni Jandel na walang kinalaman dito si Erwin. Napagkone-konekta ni Erwin ang mga pangyayari at nakagawa siya ng isang konklusyon. Sinabi ni Erwin na alam niya ang dinanas ni Jandel. Sa kanyang tono ay tila nadiskubre niya ang tunay na nangyari at bahagyang kinabahan naman si Jandel. Subalit muling nagsalita si Erwin at sinabing nakikiramay siya sa kasamahan ng barbaro. Ang buong akala ni Erwin ay ito ay maaaring sa importanteng kasamahan ni Jandel at kaya siya nagagalit ay dahil sa awa nito sa kanyang kasamahan. Wala siyang ideya na sa ating bida nanggaling ang dugo. Binago ni Jandel ang usapan at tinanong kung handa na ba ang elf na magtungo sa 2 level. At positibo naman ang tugon ni Erwin.
Inamin rin ni Erwin na hindi pa rin tuluyang nawawala ang kanyang takot subalit tila nabawasan na ito dahil alam niyang hindi siya mamamatay hanggat kasama niya ang ating bida. Nagpatuloy ang pagpasok ng dalawa sa portal sa isip na maiwasan nila ang mga nagbabadyang panganib. Dito na nagtatapos ang part 1 to 3 ng ating kwento. Huwag kalimutang pindutin ang like, subscribe at notification button sa ibaba para makita ang mga susunod na part. Hanggang sa muli. Paalam.